Si Mark mula sa Davao City ay lumaki sa isang pamilyang masipag at mapagmahal. Ang kanyang ama ay isang magsasaka ng kakao at mangga, habang ang ina naman ay isang mananahi ng mga damit at tela sa kanilang barangay. Tatlo silang magkakapatid. Siya ang panganay. Ang kapatid na nasa kolehiyo ay kumukuha ng kursong education at ang bunso ay nasa high school pa. Bata pa lang si Mark ay sanay na siya sa amoy ng bagong ani mula sa bukid ng kanyang ama at sa tunog ng makinang panahi ng kanyang ina. Lumaki siya sa kapaligirang puno ng kultura ng Mindanao, kung saan magkakahalo ang tradisyon ng Kristiyano, Muslim at Lumad. Nag-aral siya sa public school sa Davao City. Kilala siya bilang masipag na estudyante at palaging kasali sa drum and lyre band at basketball team. Nakapagtapos siya ng kursong Hotel and Restaurant Management, HRM, sa isang state university sa Davao. Nag-OJT siya sa isang resort sa Samal Island kung saan unang nahasa ang kanyang skills sa hospitality at pakikisalamuha sa mga turista. Natutunan niya ang basics ng culinary arts, customer service at stress management sa busy na environment. Sa Davao may mga recruitment agencies na nag-aalok ng trabaho abroad. Nakita ni Mark ang oportunidad sa isang agency na nagre-recruit para sa mga hotel sa Middle East. Dumaan siya sa medical exam, training at orientation bago makakuha ng kontrata bilang waiter sa isang kilalang international hotel sa Manama, Bahrain. Ang nag-udyok sa kanya ay ang pangarap na makatulong sa pamilya, lalo na sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid at makapag-ipon para makapagtayo ng maliit na negosyo sa Davao. Pagdating niya sa Bahrain, agad niyang naramdaman ang kakaibang init ng klima. Umaabot ng higit 40 degrees Celsius sa tag-init. Ang disyerto ay tila walang katapusan at ang mga gusali ay modernong may halong tradisyong Arab. Naiisip niya ang kaibahan sa Davao kung saan luntian ang paligid, malamig ang hangin sa Bukidnon at mas sariwa ang prutas. Paglapag ni Mark sa Bahrain, agad niyang naramdaman ang matinding init ng disyerto. Sa Davao, sanay siya sa halumigmig at ulan, pero dito ay tuyo ang hangin at tila walang katapusan ang sikat ng araw. Sa unang linggo, halos hindi siya makatulog dahil sa kakaibang klima. Weather. Umaabot ng higit 40 degrees Celsius sa tag-init. Sa gabi, ramdam pa rin ang init. Sa taglamig, bumababa sa 15 degrees Celsius, na para kay Mark ay malamig na kumpara sa Davao. Sa Pilipinas, sanay siya sa jeepney, tricycle at habal-habal. Sa Bahrain, bus at taxi ang pangunahing gamit. May fixed fare at mas disiplinado ang mga driver. Napansin niya na halos lahat ng sasakyan ay bago at maayos. Karamihan ay SUV at sedan. Ang sahod niya ay 250 Bahraini dinars kada buwan, approximately equals 37,500 Philippine pesos. 1 Bahraini dinar approximately equals 150 Philippine pesos, kaya ramdam niya ang bigat ng halaga ng pera. Sa unang linggo, gumastos siya ng 5 Bahraini dinar sa pagkain at pamasahe, katumbas ng halos 750 Philippine pesos. Nagsimula siya bilang waiter sa isang kilalang international hotel sa Manama. Ang boss niya ay si Ahmed, isang Bahraini supervisor na mahigpit pero patas. Katrabaho niya ay halo-halo, Indian, Pakistani, Bangladeshi at kapwa Pilipino. Natutunan niyang maging mabilis, magalang at palaging nakangiti sa customer. Nakikitira siya sa staff housing na libre ang kuryente at tubig. Shared room sila ng 3 kapwa OFW. Sa gabi, nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay sa Pilipinas at sa mga pangarap nila. Sa unang buwan ni Mark sa Bahrain, unti-unti niyang nakasanayan ang ritmo ng kanyang trabaho bilang waiter sa isang kilalang international hotel sa Manama. Daily routine. 6 a.m. Gumigising siya, naghahanda ng uniform at nagdarasal bago pumasok. 7:30 a.m. Dumadating sa hotel, inaayos ang buffet table at dining area. 8 a.m. to 2 p.m. Nagsisilbi sa mga customer, nagdadala ng pagkain at tumutulong sa kitchen staff. 2 p.m. to 4 p.m. Break time. Kadalasan ay kumakain ng shawarma o biryani kasama ang mga kapwa OFW. 4 p.m. to 10 p.m.
Dinner service. Mas maraming customer, kaya't mas mabilis ang kilos at mas mahigpit ang boss. 11 p.m. Umuuwi sa staff housing. Nagkukwentuhan o nanonood ng pelikula bago matulog. Ang supervisor niyang si Ahmed ay mahigpit sa oras at kalidad ng serbisyo. Natutunan ni Mark na huwag magreklamo, kundi magpakita ng kasipagan at respeto. Kapag nagawa niya ng tama ang trabaho, binibigyan siya ng papuri o simple ng good job. Mga katrabaho, may mga Indian at Pakistani na waiter na mabilis kumilos at sanay sa sistema. May kapwa Pilipino siyang si Joe, na naging kaibigan niya at madalas niyang kasama sa break. Natutunan niyang makisama sa iba't ibang lahi, kahit iba-ibang accent at kultura. Ang mga customers. Karamihan ay expats mula Europe at Middle East. May mga customer na mahigpit at demanding, pero may iba na magalang at nagbibigay ng tip. Natutunan ni Mark na palaging nakangiti at magalang kahit pagod na. Sa loob ng staff housing, shared room sila ng 3 OFW. Sa gabi, nagluluto sila ng simple ng pagkain. Madalas ay sinangag, itlog o adobo na dala mula sa Pilipinas. Kapag day off, nagkakaroon sila gamit ang laptop at speaker para kahit papaano ay maramdaman ang Pinas vibes. Pagkatapos ng mahabang oras sa hotel, si Mark ay umuwi sa staff housing na tila naging pangalawang tahanan niya. Dito niya naranasan ang kakaibang pagsasama ng iba't ibang lahi at kultura na nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Accommodation. Shared room sila ng 3 kapwa OFW. May libreng kuryente at tubig, kaya malaking tipid. Daily life. Sa umaga, nagkakape sila bago pumasok. Sa gabi, nagluluto ng simpleng pagkain, madalas ay sinangag, itlog o adobo. Kapag may extra budget, bumibili sila ng frozen chicken o beef sa supermarket. Bonding. Nagkakaraoke gamit ang laptop at speaker. Naglalaro ng basketball sa maliit na court malapit sa housing. Nagkukwentuhan tungkol sa mga alaala sa Pilipinas, fiesta, probinsya at mga pamilya. Kapag day off, pumupunta sila sa mall o sa souk, traditional market. Nakikilala niya ang iba't ibang tao, mga expat mula India, Pakistan at Africa. Natutunan niyang gumamit ng basic Arabic words tulad ng shukran, salamat at marhaba, hello. Libangan. Nanonood ng pelikula sa cinema sa City Center, Bahrain. Nagwi-window shopping sa gold shops kahit hindi bumibili. Nagkakape sa mga cafe kung saan madalas nagtitipon ang mga expat. Sa Pilipinas, sanay siya sa text at tawag. Sa Bahrain, mas gamit ang WhatsApp at Facebook Messenger. Mas mura ang internet packages kaysa sa Pilipinas, kaya't mas madali siyang nakakapag-video call sa pamilya. Sa Pilipinas, mas maingay at mas magulo ang palengke. Sa Bahrain, organisado at tahimik. Sa Davao, jeep at tricycle ang commute. Dito, bus at taxi na may fixed fare. Sa Pinas, mall ay bukas hanggang 10 p.m. Sa Bahrain, minsan hanggang hating gabi, lalo na sa Ramadan. Si Mark ay hindi lang nagpapahinga sa staff housing. Pinipili niyang lumabas at tuklasin ang mga tanawin at kultura ng Bahrain. Para sa kanya, bawat lakad ay parang maliit na paglalakbay na nagdadala ng bagong kaalaman at karanasan. Mga pasyalan. Bahrain National Museum. Dito niya natutunan ang kasaysayan ng Dilmun Civilization, isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa rehiyon. Namangha siya sa mga artifacts, pottery at tradisyonal na kasuotan. Manamasok. Isang tradisyonal na pamilihan kung saan mabibili ang tela, gold jewelry, spices at souvenirs. Naalala niya ang palengke sa Davao pero mas tahimik at organisado ang sok. Al-Fateh Grand Mosque. Isa sa pinakamalaking mosque sa buong mundo. Kahit hindi Muslim, pinayagan siyang pumasok bilang bisita at namangha sa arkitektura at katahimikan ng lugar. Sa Pilipinas, ang simbahan ay puno ng musika at misa. Sa Bahrain, ang mosque ay puno ng katahimikan at pagdarasal. Sa Davao, piyesta ang sentro ng komunidad. Sa Bahrain, Ramadan ang pinakamahalagang panahon. Lahat nag-aayuno at nagdiriwang sa gabi.
Sa Bahrain, makikita ang mga luxury cars at maayos na bus system. Mga pagkain sa labas. Natikman niya ang shawarma, matchboos, spiced rice with meat, at laban, yogurt drink. Kumpara sa adobo at sinigang ng Pinas, mas mabango at manghang ang pagkain dito. Naging paborito niya ang shawarma dahil mura. 500 Bahraini fils, approximately equal 75 Philippine pesos, at masarap. Ang mall culture. Sa city center Bahrain, namangha siya sa laki ng mall na may ice skating rink, cinema, at international shops. Napansin niya na ang mall ay hindi lang shopping place, kundi meeting place ng mga expat at lokal. Sa Pilipinas, mall ay para sa pamilya at barkada. Sa Bahrain, mall ay parang sentro ng social life. Habang tumatagal si Mark sa Bahrain, mas malinaw niyang nakikita ang mga kaibahan ng pamumuhay doon kumpara sa Pilipinas. Ang bawat araw ay parang aralin sa kultura, disiplina, at lifestyle. Sa Bahrain, modernong bus at taxi na may fixed fare. May aircon lahat ng bus at may schedule na sinusunod. Obserbasyon ni Mark. Mas disiplinado ang mga driver at pasahero. Walang sumasabit o biglang tumatawid. Ang palengke at mall. Sa Bahrain, ang souk ay tahimik at organisado. Mall ay bukas hanggang hating gabi, lalo na sa Ramadan. Obserbasyon ni Mark. Sa Bahrain, mas pribado ang mga tao. Ang mga pamilya ay madalas nagtitipon sa bahay o sa moske. Naobserbahan ni Mark na mas tahimik ang komunidad pero mas disiplinado at organisado. Sa Pilipinas, usually adobo, sinigang, lechon, at halo-halo. Sa Bahrain, shawarma, matchboos, laban, at iba't ibang curry. Naobserbahan din ni Mark na mas maanghang at mabango ang pagkain sa Bahrain, mas simple at comfort food naman ang sa Pilipinas. Sa Pilipinas, piyesta, karaoke, basketball sa kanto, at simpleng bonding. Sa Bahrain, family gatherings, shopping sa mall, football games, at pagdiriwang ng Ramadan. Naobserbahan ni Mark na mas structured ang lifestyle sa Bahrain, mas spontaneous at masaya naman ang sa Pilipinas. Isa sa mga bagay na agad niyang napansin ay ang pananamit at kaugalian ng mga tao. Ang mga lalaki, kadalasan ay nakasuot ng thobe, isang puting long robe na simbolo ng kalinisan at tradisyon. Ang mga babae, madalas ay nakaabaya, isang mahabang itim na damit na may kasamang hijab o minsan ay nikaab. Dito, mas konserbatibo at may simbolismo ang pananamit. Ramadan, isa sa pinakamahalagang panahon sa Bahrain. Lahat ay nag-aayuno mula umaga hanggang gabi. Natutunan ni Mark na umiwas kumain o uminom sa pampublikong lugar sa araw. Sa gabi, nakikita niya ang masayang iftar, pagsasalo ng pagkain ng pamilya at komunidad. Family gatherings. Mas mahalaga ang oras kasama ang pamilya. Madalas silang nagtitipon sa bahay, kumakain ng matchboos at nagkakape ng Arabic coffee. Sa Pilipinas, fiesta ang sentro ng komunidad. Dito, Ramadan at mga religious gatherings ang pinakamahalaga. Sa trabaho, natutunan niyang magsuot ng mas maayos at disente, iwas sa sobrang kaswal na pananamit. Sa labas, nagsusuot siya ng simpleng polo at pantalon para hindi mapansin at para magpakita ng respeto sa kultura. Natutunan niyang gumamit ng basic Arabic greetings tulad ng marhaba, hello, at shukran, salamat. Ang pananamit ay hindi lang fashion, kundi simbolo ng respeto at tradisyon. Ang Ramadan ay hindi lang tungkol sa pag-aayuno, kundi sa disiplina, pamilya, at pananampalataya. Ang kultura ng Bahrain ay mas tahimik at mas nakatuon sa pamilya, kumpara sa mas maingay at masayang komunidad sa Pilipinas. Isa sa mga bagay na pinaka-nagbigay bagong karanasan kay Mark ay ang pagkain sa Bahrain. Bilang waiter sa hotel, araw-araw siyang nakakaharap ng iba't ibang international dishes
Pero sa labas ng trabaho, natutunan niyang tikman ng mga lokal na pagkain na naging bahagi ng kanyang pag-a-adjust sa bagong kultura. Mga pagkain na natuklasan. Shawarma, paborito niya dahil mura. 500 Bahraini fils, approximately equals 75 Philippine pesos. Mabilis at masarap. Matchbus, tradisyonal na spiced rice na may karne, chicken, lamb o beef. Naaalala niya ang sinangag sa Pinas, pero mas mabango at mas maanghang. Laban, yogurt drink na malamig at refreshing, bagay sa mainit na klima. Dates, prutas ng dahon ng palm, madalas ihain sa Ramadan, natutunan niyang kainin ito bilang pampatanggal ng gutom. Sa hotel, nakakaharap siya ng mga international dishes tulad ng pasta, steak at sushi. Natutunan niyang mag-plate ng pagkain ng maayos at mag-serve ng wine sa mga customer. Namangha siya sa dami ng spices na ginagamit ng mga chef mula India at Middle East. Sa Pilipinas, adobo, sinigang, lechon at halo-halo, comfort food na puno ng alaala ng pamilya. Sa Bahrain, mas mabango, mas maanghang at mas maraming spices. Observation ni Mark. Sa Bahrain, ang pagkain ay mas exotic at mas sosyal, lalo na sa mga hotel at restaurant. Sa loob ng bahay, kapag may extra budget, bumibili sila ng frozen chicken o beef at nilulutong adobo o tinola. Minsan, nag-aambagan sila ng mga kababayan para makabili ng tuyo o bagoong mula sa Filipino store. Ang simpleng lutong Pinoy ay nagiging tulay para maibsan ang homesickness. Ang pagkain ay hindi lang sustansya, kundi kultura at tradisyon. Sa bawat tikim ng bagong dish, natututo siyang magbukas ng isip at tanggapin ang pagkakaiba. Ang simpleng adobo sa staff housing ay kasing halaga ng matchbus sa hotel. Sa tuwing day off, madalas siyang pumupunta sa mall kasama ang mga kababayan o katrabaho. May mga iba't ibang shopping bags na dala kay Mark sa mall experience. Sa City Center Bahrain, isa sa pinakamalaking mall sa bansa. May ice skating rink, cinema, at international shops. Ang observation ni Mark, sa Pilipinas, ang mall ay para sa pamilya at barkada. Sa Bahrain, ito ay parang social hub ng expats at locals. Madalas din siyang mag-window shopping. Tinitingnan ang mga gold shops at branded stores kahit hindi bumibili. Sa cinema, nanonood siya ng mga bagong pelikula, kadalasan Hollywood films. Mas mahal ang ticket, 3 Bahraini dinars approximately equals 450 Philippine pesos kumpara sa Pinas, pero sulit dahil sa kalidad ng sinihan. Ang bowling at billiards ang madalas libangan mga expat. Nakikilaro siya minsan kasama ang mga kaibigan. Mahilig ang mga tao sa cafe culture. Dito nagtitipon ng mga expat para magkwentuhan. Sa sports at outdoor activities, ang football ang pinakapopular na sport sa Bahrain. Madalas niyang nakikita ang mga kabataan na naglalaro sa open fields. May mga Pinoy community na nag-organize ng basketball games tuwing weekend. Sumali si Mark at nakahanap ng bagong barkada. Sa cultural events, kapag Ramadan nights, sa mall, may mga special stalls at events tuwing Ramadan. Kapag National Day, namangha siya sa parada at fireworks na ipinagdiriwang ng mga Bahraini. Sa Davao, ang libangan ay karaoke, fiesta, at basketball sa kanto. Sa Bahrain, mas sosyal at moderno ang libangan. Mall, cinema, cafe, at organized sports. Para kay Mark, ang komunikasyon ay naging tulay upang mapanatili ang koneksyon sa pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas at makipag-ugnayan sa mga bagong kakilala sa Bahrain. Sa bawat tawag at mensahe, nararamdaman niya ang pagkakaiba ng teknolohiya at kultura sa dalawang bansa. Sa Pilipinas, sanay sa text at tawag. Sa Davao, madalas silang mag-text gamit ang prepaid load. Kwentuhan sa kapitbahay, madalas ding personal na usapan sa kalsada o sa tindahan. Obserbasyon ni Mark, mas personal at mas madalas ang face-to-face communication sa Pinas. WhatsApp at Messenger ay ang pangunahing gamit ng mga tao para sa chat at video call. Ang internet packages, mas mura at mas mabilis kumpara sa Pilipinas. Halos gabi-gabi siyang nagbi-video call sa pamilya, lalo na sa nanay niyang mananai na lagi nagkukwento ng bagong gawa niyang damit. Pakikisalamuha. Sa trabaho, English ang gamit sa pakikipag-usap sa boss at katrabaho. Natutunan din niya ang ilang Arabic words tulad ng shukran, salamat, at marhaba,
Hello. Tuwing naririnig niya ang boses ng bunso niyang kapatid na nasa high school, naiisip niya ang responsibilidad bilang panganay. Kapag nagkukwento ang tatay niyang magsasaka tungkol sa bagong ani ng kakao, naiisip niya ang simpleng buhay sa Davao. Ang bawat tawag ay nagiging lakas para ipagpatuloy ang pagtitiis sa abroad. Mga natutunan pa ni Mark. Ang teknolohiya ay nagiging tulay para mapanatili ang ugnayan sa pamilya kahit malayo. Sa Bahrain, mas mabilis at mas praktikal ang komunikasyon. Sa Pilipinas, mas personal at mas emosyonal ang pakikipag-usap sa boss at katrabaho. Habang tumatagal si Mark sa Bahrain, mas nauunawaan niya ang kahalagahan ng mga batas at disiplina sa bansa. Para sa kanya, malaking kaibahan ito sa nakasanayan sa Pilipinas at naging bahagi ng kanyang pag-a-adjust bilang OFW. Alcohol regulation. Hindi basta-basta nabibili ang alak, may designated places lamang at mahigpit ang kontrol. Public decency. Bawal ang sobrang intimacy sa pampublikong lugar. Kahit simpleng holding hands ay minsan tinitignan ng iba. Traffic rules. Mahigpit ang pagpapatupad. Malaking multa ang jaywalking at reckless driving. Ramadan rules. Bawal kumain, uminom o manigarilyo sa pampublikong lugar sa oras ng pag-aayuno. Sa kalsada, bihira ang nagja-jaywalk. Sa trabaho, mahigpit sa oras. 1 minutong late ay agad napapansin. Sa mall at souk, organisado ang pila at hindi naguunahan. Natutunan niyang palaging magdala ng tubig at pagkain, pero kumakain lamang sa tamang lugar. Naging mas maingat siya sa oras, palaging 15 minutes nang mas maaga sa trabaho. Sa pakikisalamuha, natutunan niyang maging mas reserved at magalang, lalo na sa mga customer at locals. Sa Davao, mas relaxed ang mga tao, minsan late pero hindi agad pinapansin. Sa Bahrain, mahigpit sa oras at disiplina, kaya't natutunan niyang maging mas responsable. Observation ni Mark. Ang mga batas ay hindi para pahirapan, kundi para panatilihin ang kaayusan at respeto sa kultura. Habang naninirahan si Mark sa Bahrain, isa sa mga bagay na agad niyang napansin ay ang antas ng kaligtasan sa bansa. Kumpara sa Pilipinas, mas ramdam niya ang seguridad at disiplina ng lipunan. Halos lahat ng pampublikong lugar, mall, kalsada, bus stop ay may CCTV. Police visibility. Madalas niyang nakikita ang mga pulis na nagbabantay, lalo na sa mga mataong lugar. Low crime rate. Bihira ang petty crimes tulad ng snatching o pickpocketing. Mas tahimik at ligtas ang baligid. Heat stroke. Dahil sa sobrang init ng klima, kailangan niyang magdala ng tubig palagi. Strict laws. Kapag lumabag sa batas, mabilis ang multa o parusa. Cultural sensitivity. Kapag hindi nagpakita ng respeto sa tradisyon, maaring magdulot ng problema. Natutunan niyang palaging mag-ingat sa kalye, kahit ligtas, dahil mahigpit ang traffic rules. Palaging may dalang tubig at payong laban sa init. Mas naging maingat siya sa kilos at pananalita, lalo na sa mga locals. Kahit gabi, ligtas siyang makauwi mula sa trabaho. Observation ni Mark. Ang kaligtasan ay nagbibigay ng kapanatagan, pero nangangailangan din ng mas mataas na disiplina. Isang mahalagang bahagi ng buhay abroad para kay Mark ay ang seguridad sa kalusugan. Sa Pilipinas, sanay siya sa mahabang pila sa public hospital at minsan ay kakulangan ng gamot. Sa Bahrain, ibang-iba ang karanasan niya. Sa healthcare system, health insurance. Bilang empleyado ng hotel, may kasamang health insurance sa kontrata. Libre ang basic check-up at ilang gamot. Government clinics. May mga government clinics na mabilis ang serbisyo. Hindi tulad sa Pinas na madalas puno ng pasyente, dito ay mas organisado. Private hospitals. Mas mahal, pero mabilis at kumpleto ang kagamitan. Personal experience. Sa unang buwan, nagkaroon siya ng sipon at lagnat dahil sa matinding init at pagbabago ng klima. Dinala siya ng supervisor sa clinic at agad siyang nabigyan ng gamot at payo. Namangha siya na hindi na kailangan ng mahabang pila, 1 oras lang ay tapos na ang check-up. Sa Davao, madalas kailangan ng pila at pasensya sa public hospital. Sa Bahrain, mas mabilis at mas maayos ang proseso. Observation ni Mark. Ang healthcare system ay nagbibigay ng kapanatagan, lalo na sa mga OFW na malayo sa pamilya. Ang kalusugan ay maalagang bahagi ng pagtatrabaho abroad. Ang insurance at benepisyo ay malaking tulong para sa mga OFW.
Mas natutunan niyang mag-ingat sa klima at palaging uminom ng tubig para maiwasan ang heat stroke. Habang tumatagal si Mark sa Bahrain, mas lumalawak ang kanyang mundo dahil sa mga taong nakakasalamuha niya araw-araw. Ang bawat isa ay may sariling kwento at naging bahagi ng kanyang pag-a-adjust sa bagong buhay. Si Ahmed, ang kanyang supervisor, ay mahigpit sa oras at kalidad ng serbisyo, pero patas at marunong magbigay ng papuri. Sa simula natakot siya sa pagiging istrikto ni Ahmed, pero kalaunan ay nakita niyang respeto at profesionalismo nito. Si Joel, kapwa Pilipino, ay naging kaibigan niya at madalas niyang kasama sa break. Si Joel ang nagturo sa kanya ng mga survival tips bilang OFW. Indian at Pakistani waiters. Sanay sa mabilis na trabaho at may sariling estilo ng pakikisama. Ang Bangladeshi kitchen staff ay madalas nag-aalok ng pagkain at tumutulong kapag busy. Sa staff housing, nakilala niya ang iba pang Pilipino mula Cebu, Iloilo at Pampanga. Madalas silang nagkakaraoke, nagluluto ng lutong Pinoy, at nag-organize ng basketball games tuwing day off. Observation ni Mark. Ang presensya ng mga kababayan ay nagbigay sa kanya ng lakas at pakiramdam na may pamilya kahit malayo sa Davao. Ang kanyang mga bagong kaibigan, expats mula Africa at Europe, nakilala niya sa cafe at mall, nagkukwentuhan tungkol sa buhay abroad. Local Bahraini customers, may ilan na pala kaibigan at nagbibigay ng tip, minsan nagkukwento tungkol sa kanilang kultura. Ang pakikisama ay susi sa pagiging matagumpay na OFW. Ang bawat tao ay may sariling kwento ng sakripisyo at pangarap. Sa pamamagitan ng mga nakilala niya, natutunan niyang mas maging bukas sa kultura at mas magalang sa iba't ibang lahi. Sa gitna ng trabaho at pag-a-adjust sa bagong kultura, hindi rin nakaligtas si Mark sa mga karanasan ng puso. Ang Bahrain ay naging lugar hindi lang ng trabaho, kundi ng mga bagong koneksyon at emosyonal na ugnayan. Sa staff housing, nakilala niya si Ana, isang kapwa Pilipina na nagtatrabaho bilang receptionist sa parehong hotel. Nagsimula sila sa simpleng kwentuhan tuwing break, nagkukwento tungkol sa buhay sa Pinas at mga pangarap nila. Sa paglipas ng buwan, naging mas malapit sila. Madalas silang magkasama tuwing day off, nagkakape, nanonood ng sine o naglilibot sa mall. Sa Davao, ang ligawan ay mas tradisyonal. Sa Bahrain, mas pribado at mas maingat dahil sa kultura ng bansa. Sa trabaho, natutunan niyang makisama sa iba't ibang lahi. Ang simpleng syukran ay nagbibigay ng respeto sa mga locals. Ang mga Pinoy community ay naging pamilya niya. May mga gathering tuwing linggo kung saan nagluluto sila ng adobo, sinigang at pansit. Nakilala niya ang mga kaibigan mula India at Africa. Nagkakatuwaan sila sa basketball at kwentuhan tungkol sa buhay abroad. Sa Davao, ang pakikisalamuha ay bukas at masaya. Fiesta, karaoke at basketball sa kanto. Sa Bahrain, mas pribado, mas maingat at mas nakatuon sa trabaho at pamilya. Obserbasyon ni Mark. Ang pakikisalamuha ay hindi lang tungkol sa saya, kundi sa respeto at pag-unawa sa kultura ng iba. Ang love life abroad ay mas mahirap dahil sa distansya at kultura, pero posible kung may respeto at tiwala. Ang pakikisalamuha ay susi para hindi maramdaman ng sobrang lungkot at homesickness. Ang bawat tao na nakilala niya ay nagbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay bilang OFW. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay ni Mark sa Bahrain ay ang tamang pamamahala ng kanyang sahod. Bilang panganay, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na magpadala ng pera sa pamilya at suportahan ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Sahod, 250 Bahraini dinar kada buwan o nasa 37,500 pesos. Remittance, 150 Bahraini dinar o nasa 22,500 pesos ang agad niyang ipinadadala sa pamilya para sa tuition ng kapatid at panggastos sa bahay. Ang natitira, 100 Bahraini dinar o nasa 15,000 pesos para sa sarili niyang gastusin at ipon. Ang kanyang budget breakdown. Food and transport, 30 Bahraini dinars. Personal needs, 20 Bahraini dinar. Savings, 50 Bahraini dinars o nasa 7,500 pesos. Ang obserbasyon ni Mark. Sa Pilipinas, madalas kulang ang sahod para sa lahat ng gastusin. Sa Bahrain, mas mahigpit siya sa budget para makapag-ipon. Nagsimula siyang mag-ipon sa isang remittance center na may savings option.
Pangarap niyang makapagpatayo ng maliit na sari-sari store sa Davao para sa kanyang ina. Gusto rin niyang makatulong sa tatay na magsasaka sa pagbili ng mas magandang kagamitan sa bukid. Mga sakripisyo niya. Iwas siya sa luho, hindi bumibili ng mamahaling gamit o gadgets. Mas pinipili niyang magluto sa staff housing kaysa kumain sa restaurant. Kapag day off, window shopping lang sa mall, bihira ang aktwal na pagbili. Ang pera ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at kinabukasan. Ang disiplina sa budget ay susi para sa pangarap na makauwi ng may naiipon. Ang bawat pera na naitatabi ay hakbang papalapit sa mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas sa Bahrain, hindi maiwasan ni Mark na maalala ang kanyang buhay sa Davao. Ang mga simpleng alaala ay nagiging lakas upang ipagpatuloy ang kanyang sakribisyo bilang OFW. Naalala niya ang amoy ng bagong ani ng kakao sa bukid ng kanyang ama. Ang tunog ng makinang panahi ng kanyang ina ay tila musika ng kanyang kabataan. Ang tawanan ng kanyang mga kapatid sa hapagkanay ay nagbibigay ng init sa kanyang puso. Ang fiesta sa barangay kung saan may lechon, sayawan at karaoke hanggang madaling araw. Basketball sa kanto kasama ang barkada, kahit ulan ay tuloy ang laro. Ang kapitbahay na laging nag-aalok ng mangga o saging mula sa kanilang bakuran. Ang malamig na hangin sa Bukidnon tuwing bumibisita sila sa kamag-anak, ang ulan na biglang bumubuho sa Davao na nagdadala ng sariwang amoy ng lupa. Ang dagat sa Samal Island kung saan siya nag-OJT na puno ng alaala ng kabataan. Tuwing video call, naririnig niya ang kwento ng kanyang nanay tungkol sa bagong damit na natahi. Ang tatay niya ay nagkukwento ng ani at kung paano nakatulong ang perang padala. Ang bunso niyang kapatid ay masiglang nagbabalita tungkol sa mga exam at proyekto sa high school. Ang alaala ay hindi lang nostalgia, kung hindi lakas na nagtutulak sa kanya na magtiis. Ang bawat sakripisyo sa abroad ay may kapalit na saya para sa pamilya. Ang Pilipinas ay palaging nasa puso niya, kahit gaano kalayo ang Bahrain. Hindi naging madali ang buhay ni Mark sa Bahrain. Sa likod ng mga ngiti at sipag sa trabaho, may mga araw na puno ng hamon at bigat. Madalas niyang maalala ang pamilya sa Davao, lalo na tuwing gabi matapos ang trabaho. Ang simpleng tawag ng nanay niya ay nagiging lakas, pero hindi sapat para mapawi ang lungkot. Naiiyak siya minsan kapag naririnig ang tawanan ng mga kapatid sa video call. Mahaba ang oras ng trabaho, madalas 10 hanggang 12 oras sa hotel. Sa peak season, halos walang pahinga, at minsan ay 2 linggo bago makakuha ng day off. Natutunan niyang tisi ng pagod para sa sahod at ipon. May ilang customer na hindi magalang sa mga waiter, lalo na sa mga expat o dayuhan na katulad niya. Minsan, nakararanas siya ng pangmamaliit dahil Pilipino siya. Sa halip na magalit, pinipili niyang magpakita ng respeto at profesionalismo. Kahit may sahod, minsan kulang pa rin dahil sa gastusin at remittance. May mga buwan na halos wala siyang natitira para sa sarili. Natutunan niyang magtipid at magtiis para sa pamilya. Ang homesickness ay bahagi ng buhay OFW, pero napapawi ng komunikasyon at suporta ng pamilya. Ang pagod at stress ay hindi hadlang kung may malinaw na layunin. Ang diskriminasyon ay masakit, pero natutunan niyang huwag magpadala at manatiling matatag. Ang sakripisyo sa pera ay kapalit ng mas magandang kinabukasan para sa pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, nakatanggap din si Mark ng mga benepisyo at tulong na nakatulong sa kanyang pag-a-adjust at kaligtasan bilang OFW. Ang health insurance, libre ang basic check-up at ilang gamot dahil kasama ito sa kontrata ng hotel. Naging malaking tulong ito lalo na noong nagkasakit siya sa unang buwan. May isang day off siya kada linggo na ginagamit niya para magpahinga o maglibang. May annual leave na may kasamang paid ticket pauwi sa Pilipinas na nagbibigay ng pagkakataon na makasama ang pamilya. May Filipino community na nag-organize ng misa, sports events, at cultural gatherings. Naging tulay ito para maibsan ang homesickness at makahanap ng bagong pamilya sa abroad. May overtime pay kapag lumalagpas sa regular na oras ng trabaho. May tip system sa hotel kung saan nakakatanggap siya ng dagdag na kita mula sa mga customer. Ang mga benepisyo ay hindi lang dagdag na kita, kundi proteksyon at suporta para sa mga OFW.
Ang community support ay mahalaga para sa emotional well-being. Ang bawat tulong na natanggap niya ay nagbigay ng lakas para ipagpatuloy ang kanyang sakripisyo. Pangarap niyang makapagpatayo lang small poultry farm para sa kanyang ina at ama upang magkaroon sila ng dagdag na kita at hindi na umasa lamang sa pananahi at cacao farming. Gusto niyang makabili ng mas magandang kagamitan sa bukid para sa kanyang ama upang mas gumaan ang trabaho sa cacao farm. Nais niyang suportahan ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid hanggang makatapos sila ng kolehiyo. Balak niyang mag-ipon para sa negosyo, isang maliit na kafe o karinderya sa Davao. Nais niyang makapag-aral ng hospitality management upang mas mapalawak ang kanyang karir. Pangarap niyang makapag-travel sa ibang bansa, hindi bilang OFW, kundi bilang turista. Nais niyang makauwi sa Pilipinas na may sapat na ipon at may pagmamalaki sa pamilya. Pangarap niyang magkaroon ng sariling bahay, kahit maliit, basta't matatawag na kanila. Gusto niyang maging inspirasyon sa mga kabataan sa kanilang barangay na ang sakripisyo ay may bunga kung may tiyaga at disiplina. Matapos ang ilang taon ng pagtatrabaho sa Bahrain, dumating din ang araw na pinakahihintay ni Mark ang kanyang pagbabalik sa Davao. Sa airport, ramdam niya ang halo-halong emosyon, tuwa, kaba at pananabik. Habang nasa eroplano, iniisip niya ang lahat ng sakripisyong ginawa at ang mga pangarap na unti-unti nang matutupad. Sa arrival area, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Ang nanay niyang may luha ng tuwa, ang tatay niyang may ngiti ng pagmamalaki at ang mga kapatid niyang sabik na yumakap sa kanya. Ang simpleng yakap ay tila nagburan ng lahat ng pagod at lungkot na naranasan niya sa abroad. Sa kanilang bahay sa Davao, nagkaroon ng salusalo kasama ang mga kapitbahay at kamag-anak. Naghain ng adobo, sinigang, lechon at halo-halo, mga pagkaing matagal niyang hinanap-hanap. Ang tawanan at kwentuhan ay nagbigay ng pakiramdam na kumpleto na ulit ang pamilya. Ipinakita niya ang naipon at sinimulan ang poultry farm para sa kanyang mga magulang. Nagplano rin siya ng maliit na negosyo para sa sarili habang patuloy na sumusuporta sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Nais niyang ibahagi sa komunidad ang kanyang karanasan bilang inspirasyon sa mga kabataan. Ang pag-uwi ay hindi katapusan kundi simula ng bagong yugto ng buhay. Ang sakripisyo sa abroad ay nagbunga ng mas matibay na pamilya at mas malinaw na kinabukasan. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbabalik sa sariling bayan na may dalang pag-asa at pagmamahal. Matapos ang ilang taon ng pagtatrabaho at sakripisyo, natutunan ni Mark na ang pagiging OFW ay higit pa sa pag-alis ng bansa para magtrabaho. Ito ay isang paglalakbay ng puso, isip at kaluluwa. Ang oras, batas at respeto sa kultura ay naging gabay niya sa pagiging mas responsable. Ang bawat pagod at homesickness ay may kapalit na mas magandang kinabukasan para sa pamilya. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagtitiis ay ang pamilya. Sila ang inspirasyon sa bawat hakbang. Ang pagiging OFW ay hindi madali. Malayo sa pamilya, puno ng pagsubok at minsan masakit. Pero bawat pawis at luha ay may kapalit. Ang ngiti ng mga mahal sa buhay at ang pangarap na natutupad. Sa lahat ng kababayan na nangangarap mag-abroad, tandaan, huwag lang pera ang habol kundi ang karanasan, disiplina at pagmamahal na dala ng bawat sakripisyo. Ang Bahrain ay naging paaralan ng buhay para kay Mark. Ang Pilipinas ay nanatiling tahanan at pinagmumulan ng lakas. Ang kanyang kwento ay patunay na ang resiliency ng Pilipino ay walang hanggan, saan man dalhin ng kapalaran. Matapos ang mahabang paglalakbay, si Mark ay nakabalik na sa Pilipinas dala ang mga alaala, aral at panghahap na nabuo sa kaniyang pagiging OFW. Mula sa unang hakbang sa Bahrain hanggang sa pagbabalik sa Davao, puno mang sakripisyo at pagtitiis ang kanyang kwento. Natutunan niya ang kahalagahan ng disiplina, respeto sa kultura at tamang pamamahalan ng pera. Sa bawat tawag, bawat padala at bawat araw ng trabaho, ang pamilya ang naging sentro ng kanyang lakas. Sa kanyang pagbabalik, natupad ang pangarap na makapagsimula ng poultry farm para sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga kapatid ay patuloy na nakapag-aaral, bunga ng kanyang sakripisyo. Ang kanilang tahanan ay puno ng pag-asa at mas matibay na ugnayan. Ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa sakripisyo, pagmamahal, at pangarap. Ang bawat Pilipino na nagtatagumpay sa abroad ay patunay ng tibay at resiliency ng ating lahi.